Sa buhay, madalas nating hatulan ang isang tao batay sa kanyang hitsura. Batay sa kanyang damit, sa kanyang amoy, sa tigas ng kanyang balat na sinunog ng araw. Hindi natin iniisip na sa likod ng bawat mukhang pagod, may isang buong mundo na hindi natin nakikita. May isang buong buhay na hindi natin alam. Ito ang kwento ni Mang Cardo. Ang isang lalaking walang naiwan sa kanya, kundi isang lumang sombrero, isang kupas na polo na puro mansana ng pawis at lupa, at isang pares ng tsinelas na halos gumagapang na sa kalsada. Araw-araw, nakikita siya ng mga tao sa maiharap ng bangko ng mamamayan sa gitna ng Maynila, nakaupo sa isang karton, nakaharap sa dumadaang mga tao, ang kanyang mangkok na plastik na laging halos walang laman sa tapat niya. Ang pangalan niya ay Ricardo Villanueva. Pero walang nakakaalam nito. Para sa lahat ng dumadaan sa kanya, siya ay Mang Cardo lang. Ang matandang pulubi. Ang amoy pawis na lalaki na laging nakangiti kahit walang dahilan para ngumiti. Taong 65 na siya. May maputing buhok na halos takpan na ang kanyang noo. Malalalim ang mga kulubot sa kanyang mukha, hindi lang dahil sa edad, kundi dahil sa lahat ng dala ng oras, ng pagod, ng mga luhang natuyo na nang hindi man lang naiiyak. Ang kanyang mga kamay, matigat, mapanganib na tigasan. Hindi kamay ng isang taong lagi lang nakaupo sa gilid ng kalsada. Sa tabi niya, lagi siyang may dala ng isang lumang bag na tela, itim, puno ng bakas na matagal na paggamit, at may maliit na tahi sa gilid na para bang sinukbi ng isang taong mahal ang nagtahi nito. Sa loob ng bag na iyon, may mga bagay na hindi pa nakikita ng kahit sino. Siya ang pangunahing tauhan ng ating kwento. Pero hindi siya nag-iisa. Mayroon ding si Celine Santos, isang 28 taong gulang na teller sa bangko ng mamamayan. Maganda, masipag, at laging nakangiti kahit pagod na siya sa buhay. Bata pa lang, sanay na siyang magtrabaho ng husto. Nanay niya ay may sakit, at wala nang iba pa siyang maaasahan, kundi ang kanyang sariling mga kamay. Araw-araw, dumadaan siya sa tapat ni Mang Cardo. At sa lahat ng empleyado ng bangko, si Celine lang ang laging tumitigil. Hindi naman lagi. Hindi naman palagi may mayaabot. Pero pag may barya siya, kahit piso, kahit 5 piso, inaabot niya ito kay Mang Cardo ng may ngiti. At hindi lang basta ngiti. Tinitingnan niya si Mang Cardo. Totoong tinitingnan. Parang nakikita niya ang isang tao, hindi lang isang pulubi. Kumain na po kayo, Mang Cardo? Laging ganyan ang tanong niya. At laging ganyan ang sagot ni Mang Cardo, kumain na, anak. Ikaw, kumain ka na rin. Mayroong din si Derek Soriano, ang branch manager ng bangko. 30 taon gulang, gwapo, laging nakabarong o nakasuit, at laging may tingin na parang siya ang pinakaimportanteng tao sa silid. Matalino siya, walang duda. Pero may kasamang kayabangan ang talino niya na hindi niya napapansin. O baka napapansin niya, basta hindi lang niya pinapansin. Para kay Derek, si Mang Cardo ay isang problema. Isang malaking problema. Bakit nandoon pa rin ang matandang iyon? Laging ganyan ang tanong ni Derek sa kanyang mga gwardya. Paalisin na natin. Nakakasama sa image ng bangko. Pero hindi siya basta-basta napapaalis. Dahil lagi namang may sumasagot na, Sir, nasa labas naman po siya ng bakura ng bangko. Hindi namin siya maaaring puwersahing umalis. Kaya nandoon pa rin si Mang Cardo. Araw-araw. Tulad ng isang puno na matagal nang nakaugat sa lupang iyon. At saka mayroon pang si Aling Nena, ang may-ari ng maliit na tindahan ng lugaw sa kanto, ilang metro lang mula sa kinaupuan ni Mang Cardo. Matanda na rin siya, mahigit 60 taon, at isa sa mga unang nakapansin na may kakaibang bagay kay Mang Cardo nang una itong lumitaw sa kalsada isang malamig na Disyembreng umaga, 3 taon na ang nakakaraan. Hindi katulad ng ibang pulubi, lagi niyang sinasabi sa mga kakilala niya. Parang may dignidad. Parang may tinatago. Siyempre, natutuwaan lang sila. Pero si Aling Nena, hindi siya natutuwaan sa sarili niya. Ito ang ating mga tauhan. Ito ang mga buhay na magtatagpo sa isang simpleng kanto ng Maynila, sa harap ng isang bangkong hindi pa nila alam ang tunay na kahulugan nito sa kanilang buhay. Bago pa natin ituloy ang kwentong ito, kung first time mong nakarating sa channel na ito, maligayang pagdating. Ang mga kwentong naririto ay hindi lang basta kwento. Bawat isa ay may aral, may puso, may kaluluwang ibinuhos ng buong puso para sa inyo, mga kababayan.
Kung na-touch ka na kahit sa simula pa lang ng kwentong ito, ay like mo na ang video na ito at i-share sa iyong mga mahal sa buhay, dahil marahil may isang tao sa iyong buhay na kailangan marinig ang mensahe ng kwentong ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na ang subscribe button at ang notification bell para hindi ka mahuli sa susunod na kwento. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kaming nagkukwento. At bago tayo magpatuloy, saan ka nanood ngayon? Pilipinas man o nasa ibang bansa, ipaalam mo sa amin sa comments. Gustong-gusto naming malaman kung saan kayo nagmumula, mga kababayan. 3 taon. 3 taon nang nandoon si Mang Cardo sa harap ng bangko ng mamamayan. Walang nakaalam kung saan siya nanggaling. Walang nakaalam kung saan siya natutulog sa gabi. May ilan na nagsisikap na alamin, ang mga gwardiya, ang ilang mausisang empleyado, pero laging biglang nawawala si Mang Cardo bago lumubog ang araw. Parang hangin. Parang isang anino na nabubuhay lang sa liwanag ng umaga. Sa umaga, nandoon na siya bago pa man mag-alab ang unang sikat ng araw sa aspalto ng Maynila. Nakaupo sa kanyang karton. Ang sombrero ay nakalagay sa kanyang kandungan. Ang mangkok ay nakapatong sa kanyang harapan. At ang kanyang mga mata ay nakamasid. Hindi sa mga barya. Hindi sa mga taong nagbibigay. Nakamasid sa bangko. Palagi. Parang pinag-aaralan niya ito. Napansin ito ni Aling Nena sa unang linggo pa lang. Isang maliwanag na Martes ng umaga, habang inihahanda ni Aling Nena ang kanyang lugaw, huminto siya at tiningnan si Mang Cardo ng matagal. Ang matandang lalaki ay nakaupo ng walang galaw, ang kanyang tingin nakatutok sa mataas na gusaling bato at salamin na iyon, ang bangko ng mamamayan, na parang tinatansa niya ang bawat bato, bawat bintana, bawat anggulo ng istruktura. "Hoy, Mang Cardo," tawag ni Aling Nena. Dahan-dahang lumingon ang matanda. Ngumiti. "Gutom ka na ba? Mayroon akong lugaw dito." Tumayo si Mang Cardo. Dahan-dahan. Parang may masakit sa kanyang mga tuhod. Lumakad siya papunta sa tindahan ni Aling Nena, at nang maupo siya sa maliit na bangkito sa tapat ng kaldero, napansin ni Aling Nena ang kanyang mga kamay ng mas malapitan. Napansin niya ang mga pilat. Hindi iisa. Hindi dalawa. Marami. Sa palad. Sa ibabaw ng kamay. Matagal na, maliwanag iyon dahil maputla na ang mga pilat, halos kulay ng peklat na matagal nang gumaling. Pero hindi maitatago ang dami. "Mang Cardo," marahang sabi ni Aling Nena habang inaabot ang mangkok ng lugaw, "anong trabaho ang dating trabaho mo?" Tinanggap ni Mang Cardo ang lugaw. Ngumiti muli. "Construction," simpleng sagot niya. Tumango si Aling Nena. Makatotohanan. Kapanipaniwala. Pero may isang bahagi ng kanyang isip na nagsasabing hindi ito kumpleto. Na may kakulangan. Na ang isang sagot na iyon ay katotohanan, pero kalahati lang ng katotohanan. Kaya tahimik na siyang tumango. Hinayaan niya itong lumipas. Pero hindi niya ito nakalimutan. Lumipas ang mga araw. Lumipas ang mga linggo. Naging bahagi na si Mang Cardo ng tanawin ng kanto, katulad ng poste, katulad ng stoplight, katulad ng lumang puno sa gilid ng kalsada na wala nang pinapansin pero nandoon pa rin, buhay pa rin, nanonood pa rin. Kaya naman noong isang Huwebes ng umaga, maliwanag na araw, maingat na hangin, wala pang tanghali, nang mangyari ang unang bagay na nagbago sa lahat. Dumating si Celine sa trabaho ng mas maaga kaysa karaniwan. May dalang paper bag siya, mainit na pandesal mula sa panaderya sa kabilang kanto, at isang maliit na plastic cup ng tsokolate. Nang makita niya si Mang Cardo na nakaupo na sa kanyang kinagisnan, huminto siya. "Mang Cardo, maaga po kayo ngayon." "Lagi naman akong maaga, anak," mahinahong tugon ng matanda. Ngumiti si Celine. Iniabot niya ang paper bag, pandesal po. Mainit pa. Tinanggap ni Mang Cardo ang paper bag, tiningnan niya ito. At pagkatapos, at ito ang unang beses na napansin ito ni Celine, nag-iba ang ekspresyon ng matanda. Hindi lang pasasalamat. May mas malalim. May bagay na parang biglang nasaktan, o biglang naalaala ang isang bagay na matagal nang nakalimutan. "Salamat, anak," bulong ng matanda. "Wala pong anuman," sabi ni Celine. At nagsimula siyang lumakad papasok ng bangko. "Celine." Huminto siya.
Lumingon. Ang pangalan mo, Celine? Medyo nagulat si Celine. Ilang buwan na siyang nagbibigay ng barya at pagkain kay Mang Cardo, pero unang beses na tinanong siya ng matanda ng ganito. Po, Celine Santos. Tumango si Mang Cardo. Parang kinokolekta niya ang pangalan sa kanyang isipan. Parang iniingatan niya ito. Maganda ang pangalan mo, sabi niya. Ingatan mo ang sarili mo sa loob. Napadaan na lang si Celine nang may kaunting kalituhan at kaunting init sa dibdib na hindi niya masyadong naipaliwanag sa sarili niya. Pero naalala niya ang mga katagang iyon ng buong araw. Ingatan mo ang sarili mo sa loob. Bakit ganoon ang pagkasabi? Parang may alam ang matanda. Parang may nakikita. At totoo nga. Dahil sa loob ng bangko, may bagay na nagsisimula ng pumasok, isang bagay na hindi pa nalalaman ng karamihan, isang bagay na itinatago ng ilang tao sa itinaas na palapag ng mataas na gusaling iyon. May isang malalim na problema sa bangko ng mamamayan. Hindi ito basta usap-usapan. Hindi ito basta chismis ng mga empleyado sa pantry. Ito ay isang totoong banta, isang komplikadong conspiracy na nagsimula sa loob mismo ng organisasyon at unti-unting kumakain sa pundasyon ng isang institusyong pinagtitiwalaang ng libu-libong ordinaryong Pilipino ang kanilang ipon. Ang dahilan? Pera. Palagi na lang pera. Si Derek Soriano, ang branch manager na laging nakabarong, laging may nakangiting-ngiti, laging mukhang buo ang mundo, siya ang nasa gitna ng problema. Hindi siya basta-basta masama. Hindi ganoon kasimple. Siya ay isang taong nahulog. Isang taong nagsimula sa tamang lugar pero unti-unting nahila ng maling landas, ng maling kaibigan, ng maling pagkakataon na hindi niya kayang tanggihan. 3 taon na ring lumipas nang magsimula si Derek sa kanyang maliit na pagnanakaw. 1,000 dito. 5,000 doon. Pondo ng mga customer na inililipat sa mga ghost accounts. Maliit na halaga, maingat na pinili upang hindi mapansin ng mga sistema. Pero ang maliit na bagay, kapag paulit-ulit, nagiging malaki. Ngayon, ang kabuuan ng ninakaw ni Derek at ng dalawa niyang kasabwat sa loob ng bangko, ang 2 assistant manager na nagngangalang Tony at Bong, ay umabot na sa halos 200 milyong piso. 200 milyon. Pera ng mga ordinaryong tao. Pera ng mga nagtatrabahong ina at ama. Pera ng mga pensyonado. Pera ng mga estudyanteng nagtitipid. Pera ng mga magsasaka na nagpadala ng kanilang ani para ideposito. At halos 3 buwan na lang, ayon sa plano ni Derek, bago niya ilipat ang lahat sa labas ng bansa at bago mawala siya magpakailanman. Hindi niya alam na may nanonood sa kanya. Hindi niya alam na ang matandang pulubi sa labas ng bangko ay hindi basta-basta nakaupo roon dahil wala siyang ibang mapupuntahan. Hindi niya alam na ang mga matang iyon, ang mga mapayapang matang nasa mukha ni Mang Cardo, ay nakakita ng higit pa sa akala niya. Isang Biyernes ng hapon, nang malapit nang magsara ang bangko, nangyari ang isang bagay na nagpabago ng kurso ng lahat. Nagkaroon ng alitan sa loob. Malakas na boses, hindi maitatago ng mga pader at ng musika sa loob ng bangko. Si Celine, habang isinasara ang kanyang teller window at inihahanda ang kanyang mga dokumento para sa end-of-day audit, narinig niya ang boses mula sa opisina ni Derek. Boses ng lalaki. Galit. Pinipilit ang sariling hindi sumigaw pero hindi na kaya. Hindi ko gagawin yan, Derek. Ang layo na natin. Masyadong malayo na. At ang boses ni Derek, malamig, kontrolado, pero may nakatagong pagbabanta. Wala ka ng pagpipilian, Bong. Kasama ka na sa lahat ng ito. Kung bumagsak ako, bumabagsak ka rin. Natigilan si Celine. Napatigil ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng kanyang mga papel. Narinig niya. Naririnig niya. Dahan-dahan siyang lumingon. Walang nakatingin sa kanya. Ang iba pang mga empleyado ay abala sa kanilang sariling pag-aayos. Ang opisina ni Derek, ang malaking opisina sa dulo ng main floor, ay may saradong pinto, pero hindi mahigpit na nasarado. May puwang. Isang maliit na puwang na sapat para marinig ang mga salitang iyon. Naalala ni Celine ang sinabi ni Mang Cardo ng umaga. Ingatan mo ang sarili mo sa loob. At sa sandaling iyon, naunawaan niya, o nagsimulang unawain, na may kahulugan ang mga katagang iyon na higit pa sa isang simpleng babala ng isang matandang lalaki sa isang batang babae.
Dali-daling inayos ni Celine ang kanyang mga gamit. Lumabas siya ng bangko ng mas mabilis kaysa karaniwan. At nang makalabas siya sa pinto, ang unang bagay na ginawa niya ay tumingin sa kaliwa, sa kinaupuan ni Mang Cardo. Nandoon pa rin ang matanda. Huli na para sa kanyang karaniwan. Karaniwang nagsisimulang mag-ayos ng aalis bago mag-alas 5. Ngayon ay alas 5 na at kaunti pa, at nandoon pa rin si Mang Cardo. Nakaupo. Nakatingin sa bangko. Parang naghihintay. Lumapit si Celine. Mang Cardo, mahinang sabi niya, naghihintay ba kayo ng isang tao? Dahan-dahang tumingin si Mang Cardo sa kanya. At sa unang beses sa lahat ng panahon na nakasama sila, nakita ni Celine ang isang bagay sa mga mata ng matanda na hindi niya nakita roon noon. Seryosidad. Hindi lang katahimikan. Hindi lang kabaitan. Isang malalim, maingat, napakatahimik na seryosidad. Nakita mo ba? Tanong ni Mang Cardo. Hindi tanong ng isang pulubi sa isang babaeng nagbibigay ng barya. Tanong ng isang taong may alam. Napatigil si Celine. Napalunok. Narinig ko po, may narinig po akong tea. Ano ang narinig mo? Nagkatinginan sila. Sa gilid ng kalsada. Sa harap ng bangkong puno ng sikreto. Sa pagitan ng isang matanda at isang bata, ng isang lalaking may tinatago at isang babaeng nagsisimula palang maunawaan ang lalim ng tubig na kanyang tinatahak. Derek, bulong ni Celine. May ginagawa si Derek na hindi tama. Hindi nagulat si Mang Cardo. Ni hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Tumango lang siya, dahan-dahan, mabigat, parang tinatanggap ang isang bagay na matagal na niyang alam. Simpleng sabi niya. Alam na po ninyo. Muling tumango si Mang Cardo. Pinunasan niya ang kanyang sombrero sa kanyang tuhod, ang galaw ng isang taong nagpapasya ng isang bagay na matagal na niyang pinag-iisipan. Celine, sabi niya, bukas ng umaga, huwag kang papasok sa trabaho. Nagulat si Celine. Bakit po? Magtiwala ka lang. Huwag kang papasok bukas. Sagutin ko ang lahat ng tanong mo sa tamang panahon. Nagtitinginan sila sa isa't isa. Ang hangin ng Maynila ay mainit at mabaho, katulad ng palagi. Ang ingay ng trapiko ay hindi humihinto. Ang mundong ito, ang kalsadang ito, ang bangkong ito, ang sandaling ito, ay tila huminto sa kanila. Paano ko malalaman na mapagkakatiwalaan ko kayo, Mang Cardo? Mahinang tanong ni Celine. Hindi ito pagmamataas. Hindi kabastusan. Tanong ito ng isang taong may takot, isang taong may isang sakiting nanay sa bahay. Isang trabahong kailangan, isang buhay na hindi maaaring igamble. At si Mang Cardo, ang matandang lalaki na 3 taon nang nakaupo sa karton sa harap ng isang bangko, ay ngumiti. Ngunit ngayon ang ngiti ay iba. Mas malalim. Mas malungkot. May kasama itong isang bagay na parang pagod, pagod ng isang taong matagal nang nagtatago ng isang napakalaking bagay. Ipinasok niya ang kanyang kamay sa lumang bag na tela. Dahan-dahan. At inilabas niya ang isang bagay na hindi inaasahan ni Celine. Isang business card. Puti. Makapal. Maliwanag na letrang itim. Iniabot niya ito kay Celine. Tinanggap ni Celine ang card. Binasa niya ito. At napatigil siya. Nagbago ang kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napalunok siya ng malakas. Dahil sa card na hawak niya, sa ilalim ng isang simpleng logo ng isang bangko, ng bangko ng mamamayan mismo, nakalagay ang isang pangalan. Ricardo E. Villanueva. At sa ilalim ng pangalan, Chairman and Chief Executive Officer. Bangko ng Mamamayan, Inc. Napalingon si Celine sa matanda. Sa manggas na puro mansa. Sa lumang sombrero. Sa tsinelas na halos buo na lang ang piraso. Sa mga kamay na matigat, na puno ng pilat, na hawak ang isang business card, nakakatawanan kung hindi sapat na formal at malinaw ang pagkakaprint nito. Kayo po di. Hindi niya matapusin. Ako po, simpleng sabi ni Mang Cardo, ni Ricardo Villanueva. At sa unang beses, walang pagtatago sa kanyang boses. Walang paligoy-ligoy. Huwag kang papasok bukas, Celine. Ipapaalam ko sa iyo kung kailan ligtas nang bumalik.
Nanatiling nakatayo si Celine sa harap ng bangko, ang business card na hawak sa kanyang mga kamay, habang dahan-dahang tumayo si ni Mang Ricardo, at pinulot ang kanyang karton, itiniklop ito ng maingat, inilagay sa kanyang bag, at nagsimulang lumakad papalayo sa gabi ng Maynila. Hindi siya lumingon. Nanatiling nakatayo si Celine. Ang card ay nanginginig sa kanyang mga kamay. O ang kanyang mga kamay ang nanginginig, hindi na niya alam. Sa kabilang panig ng kalsada, nang makita ang buong eksena, si Aling Nena, na naghugas ng kanyang mga mangkok pagkatapos ng mahabang araw ng pagbebenta, ay huminto. Nakita niya ang mukha ni Celine. Nakita niya ang business card. At sa kanyang puso, ang matagal na niyang pinagsuspetsahang bagay, na hindi katulad ng ibang pulubi si Mang Cardo, na may tinatago, na may dignidad na hindi tinatago kahit ng dumi at ng pagod, ay nagsimulang maging katotohanan. Ngunit ang katotohanan, tulad ng palagi, ay mas komplikado pa kaysa sa inaasahan ng sinuman. Dahil ang dahilan kung bakit nandoon si Ricardo Villanueva, kung bakit pinili ng pinakamayamang shareholder ng pinakalumang bangko sa Pilipinas na mamuhay bilang isang pulubi sa labas ng kanyang sariling bangko sa loob ng 3 taon, ay hindi basta isang kwento ng pagmamatsyag sa mga manluloko. Mas malalim ito. Mas masakit. 3 taon na ang nakalipas mula nang mamatay ang kanyang asawa. 3 taon mula nang mamatay si Elena. At si Elena, ang babaeng nagmahal sa kanya ng walang kondisyon, ang babaeng nagmahal sa kanya, bago pa man siya naging mayaman, bago pa man naging makapangyarihan, nang siya ay bata pa at walang-wala pa. Si Elena ay namatay sa isang ospital na hindi nakakita ng sapat na lunas dahil ang kanyang insurance claim ay tinanggihan. Tinanggihan ng kanyang sariling bangko. Tinanggihan ng mga empleyado ng kanyang sariling kumpanya. Dahil sa isang administrative error na nagmula sa isang ghost account na hindi niya alam na umiiral, isang ghost account na nilikha ng mga taong nagnakaw ng pondo mula mismo sa institusyong itinayo niya. Si Elena ay namatay nang hindi alam ni Ricardo kung sino ang may kasalanan. 3 taon siyang naghahanap. At ngayon, nahanap na niya sila. Bukas, matatapos ang lahat. Pero hindi pa alam ni Celine ang buong kwento. Hindi pa alam ni Aling Nena. Hindi pa alam ng mga taong dumaan sa harap ng bangko sa loob ng 3 taon na nagbibigay ng barya sa isang matandang lalaki na sa akala nila ay wala nang magawa kundi umaasa sa awa ng iba. Hindi nila alam na ang lalaking iyon ay maihawak na lahat ng katibayan. Lahat ng dokumento. Lahat ng ebidensya na siyang magtatambal sa lahat ng gumagawa ng masama sa loob ng institusyon ng pamilya niya. Hindi nila alam na ang matandang pulubi ay nagpapahinga ng kanyang mga binti bago ang pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. Ngunit ang gabi ng Maynila ay mahaba. At sa pagitan ng sandaling iyon at ng kinabukasan, marami pang mangyayari. Marami pa ring malaman. Marami pang puso ang mababali at marami pang katotohanang mabubunyag. Nagsimula itong lahat sa isang karton sa gilid ng kalsada. Nagsimula itong lahat sa isang sombrero, isang mangkok, at isang lalaking pinili ang pagiging wala para matuklasan kung sino ang tunay na may kasalanan sa kamatayan ng pinakamahal niya sa buhay. At ngayon, malapit na ang katapusan ng 3 taon ng paghihintay. Malapit na ang katotohanan. Makinig kayo. Dahil nandito pa lang tayo sa simula. Continue from where you stopped. Don't end the script. 11:04 Viv. Nandoon si Celine sa kanyang maliit na kwarto ng gabing iyon. Nakaupo sa gilid ng kanyang higaan, ang business card na hawak sa kanyang mga kamay, ang ilaw ng kanyang mesa na nagbibigay ng maputlang liwanag sa buong silid. Sa tabi ng pinto ng kanyang kwarto, maririnig niya ang boses ng kanyang nanay, si Nanay Karing, na nakikipag-usap sa telebisyon, katulad ng gabi-gabi, dahil iyon lang ang kasama niya habang si Celine ay nagtatrabaho. Tiningnan niya ang card. Ricardo Villanueva, Chairman and Chief Executive Officer. Bangko ng Mamamayan, Inc. Ibinalik niya ito sa ibabaw ng kanyang mesa. Tumayo siya. Lumakad sa bintana. Tiningnan ang kalye sa ibaba, ang liwanag ng mga poste, ang dumadaang mga sasakyan, ang katahimikan ng isang ordinaryong gabi sa isang lugar na hindi ganoon kaordinaryo ngayon sa kanyang pakiramdam. Maraming tanong sa kanyang isip. Nagkakaguluhan sila. Kung siya talaga ang may-ari ng bangko, bakit nagpanggap na pulubi? Bakit 3 taon? Bakit hindi siya direkta na lang na pumasok sa kanyang sariling bangko at harapin ang problema?
At ang pinakaimportanteng tanong, ang tanong na hindi niya maalis sa kanyang isip kahit gaano siya kakapagurin, bakit siya? Bakit sinabihan ni Mang Cardo si Celine Santos, isang simpleng teller, na huwag pumasok bukas? Ano ang alam niya tungkol sa kanya na hindi niya alam sa kanyang sarili? Lumapit siya sa kanyang higaan. Humindig siya sa tabi nito. Binukas niya ang kanyang telepono at hinanap ang pangalang Ricardo Villanueva. Lumabas ang mga resulta. Marami. Nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa niya. Ricardo Villanueva, founder ng Bangko ng Mamamayan noong 1987. Anak ng isang magsasaka mula Batangas. Nagsimula sa wala. Nagtatag ng bangkong naglayong pagsilbihan ang mga ordinaryong Pilipino, ang mga magsasaka, ang mga mangingisda, ang mga maliliit na negosyante na hindi pinapansin ng malalaking bangko. Sa loob ng 3 dekada, lumago ang bangko at naging isa sa pinakamalaking institusyong pampinansyal sa bansa. Pero noong 3 taon na ang nakakaraan, isang maikling pangusap sa isang artikulo, halos malagpasan ni Celine, nabanggit ang isang bagay. Matapos ang pagkamatay ng kanyang asawa, si Ricardo Villanueva ay lumayo sa pampublikong buhay. Ayon sa mga pinagkakatiwalaang mapagkukunan, ipinasa niya ang pang-araw-araw na operasyon ng bangko sa kanyang board of directors habang siya ay nagpapagaling. Nagpapagaling. Ganoon lang ang sinabi ng artikulo. Pero ngayon, alam na ni Celine ang ibig sabihin ng pagpapagaling para sa isang lalaking katulad ni Ricardo Villanueva. Hindi ito pahinga sa isang maliwanag na resort sa Tagaytay. Hindi ito bakasyon sa ibang bansa. Ang pagpapagaling para sa kanya ay ang paghahanap ng katotohanan. Ang pag-upo sa karton sa labas ng kanyang sariling bangko at pakikita ang lahat, ang mga tao, ang sistema, ang kabuuan, mula sa pinakamababang posisyon. Mula sa mata ng isang taong wala. Isinara ni Celine ang kanyang telepono. Hiniga siya. Pero hindi siya nakatulog. Sa buong gabi, ang utak niya ay gumaganap ng mga eksena. Ang mukha ni Derek. Ang mga boses sa opisina. Ang seryosong tingin ni Mang Cardo, ni Mang Ricardo. Ang business card. Ang pangalan. At sa gitna ng lahat ng ito, isang takot na dahan-dahan ay nag-uugat sa kanyang dibdib. Kung bukas ay mangyayari ang isang bagay na malaki, kung ang 3 taon na katahimikan ni Ricardo Villanueva ay magtatapos bukas, ano ang mangyayari sa mga taong kasama niya sa bangko? Ano ang mangyayari sa mga empleyado na walang alam sa ginagawa ni Derek? Ano ang mangyayari sa kanilang mga trabaho, sa kanilang buhay? Ano ang mangyayari sa kanya? Mahigpit niyang hinawakan ang unan. Magtitiwala siya. Kahit hindi niya lubos na naunawaan. Magtitiwala siya. Dahil may isang bagay sa tingin ng matanda, sa tingin ni Ricardo, na nagsabi sa kanya na ang taong iyon ay hindi kailanman gagawa ng bagay na makakasakit sa isang taong walang kasalanan. Nakita niya ito sa paraan ng pakikinig ng matanda sa kanya sa napakaraming umaga. Sa paraan ng pagtanong niya ng pangalan niya. Sa paraan ng pag-ingat ng pangalang iyon parang may halaga ito. Natulog na si Celine sa hating gabi. Mabigat ang tulog niya. At sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang bangko, mataas, malaki, puno ng liwanag, at sa labas nito, isang matanda na nakaupo sa karton, nakatingin sa gusali parang nagbabantay, parang nag-iingat. Parang isang amang nakatingin sa tahanan ng kanyang pamilya na muntik ng manakaw ng ibang tao. Nagising si Celine ng maaga. Bago pa tumilaok ang manok sa kapitbahay, bago pa man bumalik ang amoy ng lugaw mula sa tindahan ni Aling Nena sa kanto. Inihanda niya ang kanyang sarili. Hindi para sa trabaho, susundin niya ang sinabi ni Mang Cardo. Hindi siya papasok. Pero inihanda niya ang kanyang sarili para sa araw na ito dahil may pakiramdam siyang kailangan niyang maging handa. Sa anumang mangyari. Lumabas siya ng bahay ng 8:00. Dali-daling pumunta ang kanyang mga paa sa direksyon ng kanto. Hindi niya ito pinili. Lumakad lang ang kanyang katawan sa ruta na sanay na sana nitong tahakin papunta sa bangko. Pero sa kalagitnaan, huminto siya. Nandoon si Aling Nena. Bukas na ang tindahan. Kumukulo ang lugaw. At nakaupo sa maliit na bangkito, sa lugar na kinaupuan ni Mang Cardo, kapag nanghihingi ng lugaw, ay isang lalaki. Hindi si Mang Cardo. Isang mas batang lalaki. Nakabarong. Malinis. May daladalang mahipong briefcase.
Mga 35 taon. Mukha siyang abogado o negosyante, ang uri ng taong madalas na pumasok sa mataas na opisina at hindi basta napapagkamalang may kahit na anong bagay na kulang sa buhay. Nakikipag-usap siya kay Aling Dena ng may respeto, mababa ang boses, sineseryoso ang matanda. Napatigil si Celine. Napansin siya ng lalaki. Tumingin siya kay Celine. At ngumiti. Santos, tanong niya. Napatigil si Celine. Ako po si Attorney Jerome Reyes. Kinatawa ni Villanueva. Tumayo siya. Iniabot ang kanyang kamay. Inaabangan ko po kayo. Nanlakas tuhod si Celine. Pero nakipagkamay siya. Matatag. Dahil kahit nanginginig ang loob niya, hindi niya papayagan na makita ng sinuman iyon. Kumusta po si Mang, si Villanueva? Tanong niya. Maayos po siya, sabi ni Attorney Reyes. Inutusan niya po akong ipaliwanag sa inyo ang lahat ng kailangan ninyong malaman bago magsimula ang araw na ito. Umupo si Celine sa tabi ng abogado, sa harap ng tindahan ni Aling Dena, habang ang lugaw ay patuloy na kumukulo at ang Maynila ay patuloy na nagigising sa umaga, at nagsimulang magsalita si Attorney Reyes. At sa bawat salita niya, nahahawi ang mga ulap sa isipan ni Celine, at kasabay ng pag-alis ng mga ulap, pumapalit ang mga bagay na mas mabigat, mas malaki, mas napakahalaga kaysa sa anumang inakala niya. Sinimula ni Attorney Reyes sa simula. 3 taon at 6 na buwang nakakaraan, sabi niya, namatay si Elena Villanueva sa isang ospital sa Makati. Siya ay may sakit sa puso, isang kondisyon na mapagagamot, ayon sa mga doktor, kung maaari sanang makapagpatuloy ng angkop na treatment. Ang lahat ng gastos ay dapat nasakop ng insurance na hawak ng bangko ng mamamayan bilang benepisyo para sa pamilya ng executive. Nakinig si Celine nang walang pumapalyo. Pero ang claim ay tinanggihan. Mabilis. Masyadong mabilis para sa isang normal na proseso. At ang dahilan na ibinigay, ang account ng mga Villanueva ay may anomalya, daw, may naitayang irregularity na nagpapahinto sa lahat ng transaksyon habang nakahold ang account para sa investigasyon. Mahinang sinabi ni Celine, ghost account. Tumingin si Attorney Reyes sa kanya. Medyo nagulat. Tama ka. May ghost account na nilikha sa ilalim ng pangalan ni Villanueva, isang account na peke, na ginamit upang magmukhang may irregularity ang kanyang tunay na account, upang ma-freeze ang lahat ng kanyang access sa mga benepisyo ng kumpanya, habang ang mga nasa loob ay nagnanakaw ng walang tigil. At si Villanueva ay namatay habang naghihintay. Hindi ito tanong. Pahayag ito. At sa boses ni Celine, may kasamang isang bagay na malinaw at masakit, ang pag-unawa ng isang taong naranasan din ang pagmamahal sa isang magulang na may sakit, ang takot na hindi maabot ang tamang lunas dahil hindi sapat ang pera. Ang galit sa isang sistema na parang hindi nakakakita ng mga ordinaryong tao. Si Celine ay anak ng isang may sakit na ina. Alam niya ang ganitong sakit. Namatay si Villanueva nang hindi nagagamot ng maayos, patuloy ni Attorney Reyes, at ngayon ay mas mahinahon na ang kanyang boses, mas maingat. Parang alam niya na ang babaeng ito sa harap niya ay hindi na kailangan pa ng maraming paliwanag dahil naiintindihan na niya. Pagkatapos ng lahat ng iyon, si Villanueva ay nagdesisyong alamin ang katotohanan ng personal. Hindi sa pamamagitan ng kanyang mga abogado. Hindi sa pamamagitan ng mga investigador na binabayaran niya. Personal. Sa kanyang sariling mata. Sa kanyang sariling pagmamasid. Kaya naging pulubi siya. Pinili niya ang posisyong iyon, maingat na pagtutuwid ni Attorney Reyes. Hindi siya naghirap. Mayroon siyang lahat ng kailangan niya. Pero pinili niya na panoorin ang bangko mula sa labas, mula sa pinakamababang antas, upang makita ang katotohanan na hindi makikita ng isang isihi na nakaupo sa kanyang opisina sa ika-25 palapag. Lumunok si Celine. At nakita niya. Nakita niya. At ngayon ay kumpleto na ang lahat ng kailangan niya. Ngayon ang araw. Pero bakit ako, muling tanong ni Celine? Bakit sinabihan niya ako? Bakit hindi lang niya hayaang mangyari ang lahat ng hindi ko alam? Dito ay gumiti si Attorney Reyes. Isang ngiting may kasamang respeto, parang isang taong nagtatransmit ng mensahe na ibinigay sa kanya ng isang mas matandang tao na alam ang ibig sabihin ng mga bagay na hindi laging nasasabi.
Sinabi ni Amy Villanueva, maingat niyang sinipi, na sa loob ng 3 taon, maraming tao ang dumaan sa harap niya. Mga mayaman, mga mahirap, mga propesyonal, mga ordinaryo. Lahat sila ay tumingin sa kanya at nakakita ng pulubi. Nagbibigay ng barya dahil sa habag, o nagtatawid sa kalsada para maiwasan siya, o nagpapanggap na hindi nila siya nakikita. Huminga si Atty. Reyes. Ikaw lang, yung Santos, ang tumingin sa kanya at nakakita ng tao. Napatigil si Celine. 3 taon. Halos bawat araw. Tinatanong mo siya kung kumain na siya. Hindi dahil obligasyon mo. Hindi dahil may kamera. Hindi dahil may nakakakita. Dahil iyon ang tunay mong nakikita sa kanya, isang tao. Hindi isang problema, hindi isang eksena, hindi isang bagay na kailangang iwasan. Isang tao. Tumulo ang luha ni Celine. Hindi niya ito pinigilan. Hindi ito luha ng takot o gulat. Ito ay luha ng isang taong biglang napagtanto na ang mga munting bagay na ginawa niya, ang mga barya, ang mga tanong, ang mga ngiti, ay may kahulugang hindi niya inaasahan. Na ang pagiging tao, ang simpleng pagiging tao, ay minsan ang pinakamapangyarihang bagay sa mundong ito. Ang tungkol naman sa hindi ka pagpasok ngayon, patuloy ni Atty. Reyes, at mas seryoso na ngayon ang kanyang tono. Ngayong umaga, may mangyayaring imbestigasyon sa loob ng bangko. Mga taga-Bangko Sentral. Mga ahente ng DelBiz. Dadalhin nila ang mga warrant para sa 3 tao, si Derek Soriano at ang 2 niyang kasabwat. Napapikit si Celine sandali. Naalala niya ang mga boses na narinig niya kahapon. Si Derek. Si Bong. Ang ibang mga empleyado ay hindi kasali. Nalaman na ni Amy Villanueva, sa pamamagitan ng maingat na imbestigasyon, kung sino ang may kaalaman at sino ang wala. Ligtas ang mga walang alam. Pero nais niyang protektahan ka sa stress ng eksena ngayon. Nais niyang hindi ka naroon habang nangyayari ang lahat. Bakit? Dahil sabi niya, hindi mo nararapat na makita ang ganyang kaguluhan. Isang sandali. Sabi pa niya, minsan, ang isang tao ay nararapat na protektahan hindi dahil mahina siya, kundi dahil mabuti siya. At ang mabuting tao ay hindi kailangang bansagan ng karahasan ng mundong hindi naman nila ginawa. Sa tindahan ni Aling Nena, sa umagang ito, tahimik ang lahat sa loob ng ilang segundo. Ang lugaw ay kumukulo pa rin. Ang Maynila ay nagigising pa rin. Pero sa maliit na sulok na iyon ng mundo, may isang bagay na tumitigil. Si Aling Nena, na nakinig sa buong pag-uusap ng walang salita, habang naghuhugas ng mga mangkok, habang pinupunasan ang kanyang mesa, ay huminto. Tiningnan niya si Celine. At pagkatapos ay tumingala siya sa langit. Matagal. Parang nagpapasalamat sa isang bagay na matagal na niyang hinihiling na maunawaan. Alam ko na, bulong ni Aling Nena sa sarili niya. Alam ko na talaga. Lumingon si Celine sa matanda. Aling Nena. 3 taon, sabi ni Aling Nena, at ang kanyang boses ay puno ng isang bagay na mahirap ilarawan, parang pagsasalubong ng hinagpis at kagalakan sa iisang sandali. 3 taon akong nagbibigay ng lugaw sa isang lalaking akala ko ay mahirap. 3 taon na tinatanggap niya ito ng may ganyang dignidad at pasasalamat. Hindi ko maintindihan noon kung bakit hindi siya katulad ng iba. Tumigil siya sandali. Ngayon ko naiintindihan. Dahil kahit sa pinakamababang sandali ng buhay niya, kahit pinilit niyang wala siyang halaga sa mata ng mundo, hindi siya naging walang dignidad. Dahil ang dignidad ay hindi nagmumula sa pera o sa posisyon. Nagmumula ito rito. Idinantay niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Walang makapagsalita pagkatapos niyon. Sa kabilang panig ng lungsod, sa ika-7 palapag ng isang maaliwalas na gusali na hindi malayo sa bangko ng mamamayan, si Ricardo Villanueva ay nakasuot na ng sariling barong Tagalog. Maputla. Pirasong-piraso. Hindi katulad ng mamahaling barong na pwede niyang isuot, isang simpleng barong, dala ng kanyang katiwala sa ilang araw na ang nakakaraan, iniingatan para sa araw na ito. Nakatayo siya sa harap ng salamin. Matagal. Sa salamin, nakita niya ang sarili niya. Ang mga kulubot. Ang maputing buhok. Ang mga matang puno ng pagod ng 3 taon. Pero pati na rin ang mga matang iyon, ang seryosong mga mata, na sa wakas ay may kasamang ibang bagay ngayon. Kapayapaan. Hindi kumpletong kapayapaan.
Hindi ang uri ng kapayapaan na parang nawala na ang lahat ng sakit. Kundi ang uri ng kapayapaan na para sa isang taong nakarating na sa dulo ng isang mahabang paglalakbay at alam na niyang gagawin niya ang dapat gawin. Pinulot niya ang kanyang relo mula sa mesa. Hindi ang lumang relo na pinalikha niyang kupas at payak para sa 3 taon ng kanyang pagmamatsyag, kundi ang orihinal. Ang relong regalo sa kanya ni Elena sa kanilang ika-25 anibersaryo. Simpleng relo, hindi mahal, pero ang lahat ng alaala ay nasa loob ng simpleng strap ng balat at ng bilog na salamin nito. Isinuot niya ito. Huminga siya ng malalim. Elena, bulong niya sa salamin, sa sarili niya, sa hangin ng silid. Heto na. Heto na ang araw na pinaghandaan ko ng 3 taon. Sana ay ginawa ko ng tama ang lahat. Walang sumagot sa silid. Katahimikan lang. Pero sa katahimikang iyon, parang may kasama siyang presensya, malambot, mainit, pamilyar. Parang si Elena ay hindi talaga naalis. Parang nandoon pa rin siya, katulad ng palagi, sa gilid ng kanyang buhay, nanonood, naghihintay at nagmamahal. Lumabas si Ricardo ng silid. Sa labas ng gusali, naghihintay ang 2 sasakyan at ang kanyang pangkat ng mga abogado at security personnel na matagal nang naghihintay sa araw na ito. Nakita nila ang kanilang boss, ang tunay na boss, hindi ang matandang lalaki sa karton na nakita ng marami sa loob ng 3 taon, at tumindig sila ng mas maayos. Handa na po ba kayo, sir? Tanong ng pinuno ng kanyang security. Handa na, simpleng sagot ni Ricardo. At nagsimula silang lumakad. Sa bangko, sa oras na iyon, nagaganap na ang plano. Dumating ang mga ahente ng SB ng alas 9 ng umaga. 9 na tao, naka-plainclothes, may dalang mga warrant. Kasabay nila ang 2 opisyal mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi sila nagpahayag, hindi sila nagpaalam sa mga gwardiya sa labas. Direkta silang pumasok, katulad ng mga ordinaryong customer. Si Derek Soriano ay nasa kanyang opisina. Kasama si Tony, ang isa sa 2 assistant manager. Nag-uusap sila ng mababa, katulad ng araw-araw. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto ng opisina. Lumingon si Derek. At sa kanyang mukha, sa loob ng 1 segundo, bago pa man niya maunawaan ang lahat ng nakita niya, may lumipas na isang bagay. Isang anino. Isang mabilis na pagkilala na ang lahat ng pinaghandaan niya, ang lahat ng inipon niya, ang lahat ng plano para sa kanyang pagtakas, ay tapos na. El Soriano, mahinang sabi ng nangunguna sa mga ahente, mayroon po kaming warrant para sa inyong pag-aresto. Pakisamahan po kami. Hindi siya sumubok na tumakbo. Hindi siya sumubok na magsinungaling. Marahil ay alam na niya, kahit sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, na matagal niyang itinago sa likod ng magandang barong at malinis na ngiti, na dumating na ang araw na hindi niya maiwasan. Naririnig ng mga empleyado sa labas ang lahat. Ang mga teller. Ang mga customer service representative. Ang mga tagapagbigay ng dokumento. Lahat sila ay huminto sa kanilang ginagawa at tumingin sa opisina ni Derek habang nilalabas ito ng mga ahente, ang mga kamay nito nakalikod, ang ulo nito nakayukod. Si Tony ay sumunod, mas gumagapang ang kanyang mga paa, mas nangangatal, hindi katulad ni Derek na kahit sa gitna ng pag-aresto ay nagpapanatili ng kahit munting katatagan. Lumabas din si Bong mula sa kanyang sariling opisina, pinapalabas ng isa pang pangkat ng mga ahente. 3 tao. 3 pangalan. 3 taon ng pagnanakaw. Buong main floor ng bangko ay nakatigil. Walang kibo. Walang ingay maliban sa mga yabag ng mga bota ng mga ahente at ng mabigat na katahimikan ng lahat ng nanonood. At pagkatapos, sa pintuan ng bangko, sa pangunahing pintuan, ang malaking salaming pinto na bukas sa lahat ng araw, pumasok si Ricardo Villanueva. Sa unang pagkakataon sa 3 taon, pumasok siya sa kanyang sariling bangko. Hindi bilang isang pulubi. Hindi bilang isang matandang lalaki na may karton at sombrero. Kundi bilang ang taong siya talaga. Nakabarong. May relong regalo ng kanyang asawa. May mga mata na puno ng pagod at kapayapaan at isang bagay na mas lalim pa kaysa sa kahit anong salita. Nagtinginan ang mga empleyado. May ilan na nakilala siya agad, ang mga mas nakatatanda sa staff, ang mga nakakakilala sa kanya mula ng una pa. Nagtinginan sila ng may gulat at nagtatakang mga mukha. May isa,
Isang matandang babae na nagtatrabaho sa bangko sa loob ng mahigit 20 taon, si Manang Rosie na taga-records room, ang napaluha agad nang makita niya si Ricardo. Natakpan niya ng kanyang mga kamay ang kanyang bibig. Pero marami sa mga empleyado, lalo na ang mga bagong empleyado, ang mga natanggap sa loob ng 3 taon, ay hindi alam kung sino ito. Nakita nila ang isang matandang lalaki na komportable ang lakad, may otoridad ang presensya, ngunit hindi nila kayang tukuyin kung bakit. Hanggang sa nagsimulang bulong-bulungan ang mga nakakilala sa kanya. Si Inti Villanueva, ang founder ang chairman ni. Parang alon ang bulong na iyon, mabilis na lumipat mula sa isang tao, patungo sa isa pa, mula sa isang desk, patungo sa isa pa, hanggang sa naabot nito ang lahat ng sulok ng main floor. At sa bawat empleyado na narinig ang pangalan, ang kanilang mga mukha ay nagbago. Hindi lahat ng pantay. Iba-iba ang reaksyon. Merong gulat, merong takot, merong luha. Merong mga mukha na nagpapakita ng isang bagay na mas komplikado pa, isang bagay na parang kahiyahiya, parang may kasamang pagsisisi. Ang mga taong hindi naman aktibong kasali sa pagnanakaw pero may naramdamang pangamba na marahil ay may nalaman sila, may napansin sila na hindi nila pinag-usapan, na hindi nila iniulat, na piniling huwag itanong. Si Ricardo ay lumakad ng patuloy.